Meron ba kayong balak na ano, parang i-fine tune o palitan doon sa existing na impeachment rules ninyo diyan po sa Senado? Sa ngayon, wala. As a matter of fact, it stood the test of time because I sponsored the rules and I was majority leader during that time. Adoption of the rules was March 23 to 2011. Para nung kay Merceditas Gutierrez, if you recall. Na hindi And natuloy. then, Senator Enrile was already Senate President and I was majority leader. Me and my office and I prepared the rules, the impeachment rules, and it stood the test of time. Wala namang problema sa corona impeachment. So I think it'll be carried over sa amin. And I would suggest na maayos naman yan at saka supplementary ang rules of court. Huwag na namin galawin. Dahil oras na ginalaw namin yan, magpa-publication na naman. Another delay na naman yan. Etong ano po, yung quantum of evidence, ganun pa rin po ba? Substantial evidence ang titingnan ninyo? Or pwedeng babaan o pwedeng taasan? Depende sa bawat senador eh. Kung hindi ako nagkakamali, ang naging batayan namin was traditionally, it's the choice of the applicable standard of proof by each individual senator. Konsensya. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Lahat naman may konsensya, no? So, pwedeng gamitin. Yeah. Oo. Basta yun ang presumption, no? Pag sasabihin gagamitin ng konsensya, ang presumption lahat naman may konsensya po. Oo naman. Oo. Okay. O sige. Sa akin kasi, I don't know, no? Kasi kayo talagang veterano dyan. Ako naman, na-cover ko lang po yung mga trial na yan. Pero, ang naisip ko lang po, no? Di ba, basic din ang tanong yan ultimately, no? Base rin sa mga allegation, is this person impeached still fit to remain in office and should be allowed or perpetually banned to hold public office? Di ba yun lang ang basic na tanong? Yun ang kasunod dun eh. Actually, yun ang kasunod dun eh. Kasi sa era of impeachment, na shortcut yun, di ba? Dahil nag-walk out yung prosecution. Opo. Ano? So, hindi nakarating doon sa party yun. Hindi kami nakaboto, hindi rin kami umabot doon sa anong penalty kung nag-guilty man siya. Sorry. Ayun. As kay Chief Justice Corona, nung there were 21 guilty votes eh. Diba? Tapos tatlo yung hindi. 21 for conviction of the impeachment. Hindi namin tinalakay yung perpetual disqualification. So, pwede ba hiwalay yun? Pero, hiwalay talaga yun. Hiwalay yun. It's part of the penalty supposed to be. Automatic yung pagka kinonvict ninyo, automatic yun na Perpetually disqualified. Remove from office. Pero yung perpetual disqualification, pinagbobotohan yun. Ngayon, doon sa perpetual disqualification, correct me if I'm wrong, and anyone can correct me, I am not too sure about this, hindi kailangan 16. Majority vote. Okay. I didn't know that, no? Pwede pala ganun po. Yun ang alala ko. I'm not too sure about that. We can check. Akala ko nga dati po, hindi ba parang yan? Two birds with one stone. Pag na-convict ka, perpetually disqualified na rin? Hindi. Kasama sa ang tanda ko is hiwala yung penalty. Opo. Ito po scenario. Scenario lang po. So kunwari lang hindi po natin sinabing mangyayari ito. Kunwari ako impeached official. Kunwari ngayon, Vice President. Hindi pa, kunwari nagsimula na yung trial o nag-convene na yung Senado. Saka itong pinag-uusapan natin hindi si Vice President. Impeachable official ang pinag-uusapan natin. Gawin natin, hypothetical, para hindi naman kayo maipit. Okay, hypothetical.
para hindi mawala ng gana yung mga basher. Ang dami niyang basher dito eh. Active eh. I'm sure. Mga DDS, buhay na buhay. Sure. Sige, ganito na lang. Oo. Kunwari may impeached official, no? Ibig sabihin, formally accused na siya of committing impeachable offenses sa House of Representatives. Tapos nag-convene na yung Senado as an impeachment court. Pero nag-resign yung impeached official. Pwede pa rin po bang ituloy yung trial para maabot yung logical conclusion whether, 'di ba, mawawala kasi rin yung yung tatanggalin ka sa pwesto kasi nag-resign ka na eh. Pero yung second element, pwede pa rin po bang yun, desisyonan yung perpetual disqualification? Logically, hindi eh. Hindi na, malamang hindi na ituloy yung trial eh. Kasi ganyan ang nangyari kay, remember Mercy si Mamba, Gutierrez. Ditas Gutierrez, nag-resign eh. Hindi na natuloy yung impeachment. Yeah, pero technically, 'di ba, hindi ba another school of thought 'yon na Yeah. yun ang nadidinig ko sinasabi nila na pwede pa rin yung ituloy para mapagdesisyonan yung pangalawa. Based on a University of the Philippines law perspective, sinasabi nila there are two views. Eh. So which one will will be used? I cannot say now. Pero there are two views. There is a view na dapat hindi na itutuloy. Pero meron sinasabi na pwedeng ituloy. Kasi doon sa sinasabing pwede nang hindi ituloy, moot and academic eh. Dahil nag-resign na. Baka wala na magpilit na ituloy. Although as I read some paper na galing sa UP, meron sinasabi sila na dalawang view yan tungkol dyan eh. Okay, ito pa isa kong gusto ko rin puntuhin kasi may isang napakalaking element na wala nung 2012 eh. Tsaka definitely nung 2001 impeachment trials. Ano po ba yan? Social media. Ito mga disinformation, ito mga fake news. Walang ganong issue eh. 'Di ba? Noong 2012 yung pinakahuling impeachment trial. So ano yung attitude niyo po diyan, no? Kunwari umabot na naman sa panibago impeachment trial. You're not just be dealing with the public whose opinions come out on traditional information platforms. May social media, hindi po ba? So kayo, ngayon pa lang binabash na kayo eh. At mas magiging intense siya, no? One way or another kung sakaling magtuloy yung trial. So ano yung attitude niyo toward that, no? As a possible impeachment court judge? Kasi I will speak for myself. I cannot Opo. speak for the senators as far as that issue is concerned. At ikinalulungkot ko ibalita sa mga basher, hindi ako nagbabasa. Hindi ako nagbabasa ng Napakadiretso naman. whether good or bad, hindi ako nagbabasa ng komentaryo. So it's a waste of energy on their part. So it doesn't matter to me. I don't know about the other members of the Senate. Kasi 'di ba yung malaking factor po diyan yung public opinion eh, 'di ba? Baka may ibang politiko na very sensitive doon sa opinion ng publiko kaya affected yung kanilang magiging actuation during the trial as an impeachment court judge, hindi po ba? So kayo wala kayong paki sa ganun. Maaaring maka-apekto. Pero sa akin, hindi. Sa ako, talagang dinidiinan ko yung partiality ko. Kaya yung mga ikangay ko, kanino mang kampo sila nagbabash, ay ikinalulungkot kong malungkot sila. I have a mandate to fulfill. I follow the Constitution. That's it. And it's between me and my God. Di ba? Wala akong pakialam sa ikangay kung kanino mang lugar. Opo. Hindi ko alam kung napag-usapan po ito rin sa caucus nyo kahapon, no? With yung all-party caucus ninyo. Pero kasi isa sa mga issues po na nangyari last year, yung ikaw Senator Judge for instance, yung Senator Judge po, pwede ba siya mag-motion to dismiss the impeachment complaint against the impeached official? Nasettle na po ba yan? Doon sa mga huling pag-uusap ninyo? Pwede. Hindi pwede, Judge K. The motion should come from the defense. Pero nakita natin yung last year, hindi po ba? Pero ginawa yun na Senate kami. Not as an impeachment court. Yung may tumayo, tapos dinidismiss. Di ba? It was the Senate eh. As a Senate, not as an impeachment court. Pero as an impeachment court, lahat naman ng mga
kangay mga justices, judges at mga nakakaintindi na mawi-witness yun, pagtatawanan yung senador na yun. Na impeachment court judge ka, ikaw magmo-motion to dismiss. That is the work of the defense. Or even the prosecution if they want to. Paano kung may humirit na senador pero hindi pa kayo nakaupo bilang isang impeachment court? Di bobotohan namin kung ano man motion yung itatalakayin sa Senate. Bobotohan namin siyempre yun. Pero hindi po ba pwede rin gamiting argument na bakit natin pagbobotohan ito hindi naman tayo impeachment court? Still, a motion is a motion. Once a senator stands up for a motion, as presiding officer, I will to tackle the motion. We have to act with dispatch on the motion, on any motion for that matter, unless there is a motion which has higher precedence. Then we take up especially if you recall what I did. Di ba merong motion to dismiss? Pero tinira ko ng motion to archive. Di ba? Hindi pala to archive, the motion to table. The table. Di ba? Ginawa ko motion to table. That is a very high precedence over a motion. Even motion to dismiss. Mataas ang motion, mataas ang precedence ng motion to table. Kaya di namin mabotohan yung motion to dismiss niya ng isang senador So gumana yung pagiging veterano nyo Nagamitan ko ng parliamentary strategy. Yun nga, gumana yung pagiging veterano nyo sa bilang tagapamuno ng Committee on Rules as a majority leader for many years. Opo. Saka as presiding officer of the Quezon City Council for 4 years. I had to study all the rules, even not only the parliamentary rules, but all the procedures. Dito Sen, matanong ko na po pala, no? Kayo pa rin po ba yung safe pa, secure ba kayo sa inyong posisyon bilang Senate President? Baka naman mabulaga kami na pag magta-trial na iba na Senate President. I think so naman. Nararamdaman ko naman yung mga kasama ko. Wala naman akong naririnig na reklamo. Okay naman. But I serve at their pleasure. You know, they can always sometimes, loyalty or friendship or things like that. Sometimes in the Senate, that is of no moment. Sabi nga ni Neptali Gonzales nung araw. Pero kumbaga... ang advice lang niya is watch your back. Parang given yun na watch your back. Pero yung from the last threat to your Senate presidency, I think several months ago na po yun, no? Wala na kayo na nakakapa. Wala naman. Saka magsasabi naman sila. Kung meron man, gano'n naman talaga kami. Nagsasabi. Kasi inisip ko rito, mabigat yung posibleng pag-akyat sa Senado nito pong articles of impeachment, no? Tapos syempre, isa pang konteksto dyan, yung buhay pa naman yung investigasyon po ng Senado, hindi po ba dito sa flood control scandal at ilan sa mga kasama niya yung tinatamaan dyan. Partial report na, pero baka magkaroon pa rin ng Blue Ribbon hearing pero baka ibang mga topic. Pero ganun pa rin, issues on graft and corruption. Yung nabanggit niyo pa yung partial report, no? Nadagdagan na po ba kayo yung bilang ng mga lumagda? I think so. Nung nag-uusap kami during the All-Senator Caucus, lahat ng umattend doon, sinabi naman kay Senator Lacson, si Senator Lacson sinabi niya, ikaw, baka pwede ka na pumirma, ganyan. Baka naman, at sabi nga niya, you can say anything you want. Alam mo, sa pagpirma sa isang committee report, resolution, committee report, whatever it is, na i-approve ng or i-present sa Bills and Index, you can say whatever you want. You want to dissent, but you sign. Ganun, trabaho mo yun eh. Diba? Or sabi mo, with reservations, I sign. Ganun. Or I will amend. Ang dami pwedeng sabihin eh. Na? Especially if you don't agree with the content.
So, importante kasi, gawin mo yung trabaho mo. Trabaho Pero mo yun eh. Pero ka ng opo, committee. opo. Mm. Pero pag ganun, what does it say about the Senate as an institution na iniimbestigahan ng powerful Blue Ribbon Committee ito pong pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng ating bansa. Yet parang hirap na hirap kayong, hindi pala parang no, hirap na hirap kayong makakuha ng sapat na lagda para dito sa even just a partial committee report. What does it say? Siguro nag-iingat lang namang yung ibang mga kasama namin na I cannot really speak for them, pero gano'n na lang. Siguro nag-iingat, baka merong masaktan or something like that. Baka gano'n lang. Or as I said, if you do not agree with the content, you can always say, I dissent. Or with reservations, I will amend. Pwede naman yun. So, Siguro, mm, ano lang, kailangan lang na mapaalala lang siguro sa mga, hindi lang sa Senado, kundi sa Kongreso rin na part of parliamentary rules and work namin yun. Papaalala ko lang yung votes Apo. para sa impeachment to convict 16 votes. Two-thirds. Yun ang nakalagay sa sa konstitusyon. In other words, kahit 17 lang kaming pumasok o 18 lang ang senador, dahil sinabi ng konstitusyon, 2/3 of the Senate, 16 yun. Dahil 24-man Senate ang Philippine Senate. So, Yun nga eh. ngayon, pag-aaralan ko yung checking ko yung tungkol dun sa perpetual disqualification. Kung 2/3 din. Pero buti nabanggit niya yung 16 votes, no? Kasi nga, pwedeng hindi na lang pumasok yung mga senador, hindi po ba? Oras na hindi pumasok, makikita naman ng mga kababayan natin yan, sigurado daily. Kasi papayagan ko lahat yan. Live streaming, open to the public. Wala akong limitation na gagawin. Open to the public, live streaming, open, pati pre-trial, live stream ko. Hindi ako papayag ng naka-close door yan. Pagka hindi ka pumasok, una, kitang-kita ka naman. Ibig sabihin nun, wala ka na, siguradong ibig sabihin nun, hindi ka sumasang-ayon. Tsaka parang tinatakasan niya yung kanyang responsibilidad at mandato. Basta bumoto ka, kahit saan pa, kahit sa kahit na hindi sa impeachment lang, pag hindi ka bumoto, wala ka doon, hindi ka bumoto or pumunta ka sa CR habang bumoboto or nag-abstain ka. No yun. Yeah. Ganun yun. Maliwanag yun.